Magandang umaga! Handa na ba kayong makinig sa kwento ko? Ibang-iba ang kwento natin ngayong araw. Ito ay tungkol sa isang sapatos na ang pangalan ay Sepang Sapatos. Nagustuhan agad ni Sepang Sapatos ang batang si Milet nang una pa lang niya itong nakita. Sana ako ang piliin niya, bulong sa sarili ni Sepa. At si Sepang Sapatos nga ang pinili ni Milet. Masayang-masaya si Sepa. Kasyang-kasya ang maliit na paa ni Milet sa kanya. Lagi siyang kasama ni Milet sa iba't ibang lugar. Sa pamamasyal sa plaza, sa pagdalaw sa bahay ni Lola, at kahit sa pagsasayaw. Mahal na mahal ni Milet si Sepang Sapatos. Pagkagamit, nililinis siya agad ni Milet. Punas, 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 para kumintab, 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 sabi ni Milet. Pagkatapos ay inililigpit para hindi masira agad ang kanyang sapatos. Dahil alagang-alaga ni Milet si Sepang Sapatos, matagal niyang nagamit ito. Lagi niya itong suot tuwing siya'y umaalis. Ngunit isang araw, naramdaman ni Milet na ang kanyang sapatos ay medyo masikip na. Lumaki na ang kanyang paa. Kaya muli, nagpunta si Milet sa tindahan ng sapatos. Lungkot naman si Sepang Sapatos. Hu, itatapon na ako ni Milet, wika ni Sepang Sapatos. Ngunit hindi itinapon ni Milet si Sepang Sapatos. Dahil naalagaan niya ito ng husto, magagamit pa si Sepa kahit luma na. Kaya ibibigay ni Milet si Sepang Sapatos sa kanyang mas batang kapatid. Tuwang-tuwa si Sepang Sapatos dahil kahit luma na siya, magagamit pa rin siya ng kapatid ni Milet sa pamamasyal sa plaza, sa pagdalaw ng bahay ng Lola, at kahit sa pagsasayaw. Araw-araw, magkasama si Sepang Sapatos at ang kanyang bagong kaibigan. Nagustuhan ba ninyo ang aking kwento? Tiyak, gustong-gusto yan ng aking mga kaibigan. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!